Ano ang sino may idea tungkol sa ito? Sa batas nito? Occupational. Occupational safety and health. Republika, tama, Republika. 11058. Sino may idea? OSH. Ano? Papasok siya lang kami, wala. Ako na kami pasok mo lang. Idea ano? Idea, tama yan. Idea lang, kahit idea lang. Kung ano, sino may idea dito? Batas na to. Walang idea. Blessing! Occupational safety and health. So, hindi, ano ko na to, reminders lang parang ano lang. Itong batas na to, bago lang naman to, 2018, 19 lang na-approve. Ano, ito, di ba, ito yung para sa ano natin, sa benefits Occupational. natin sa construction. Pinatupad to ng pamahalaan para sa ano natin, kapakanan. Safety. Yung inuobliga yung mga company ba na ano, na mag-comply sa safety and health. Pinupush talaga nila na mag-comply na sinisigurado nila na dapat lahat ng worker masigurado na employer na ligtas. Na may maganda, ligtas at ano, malinis na ano, lugar pagawaan. Yun ang ano, isa sa mga benefits ng batas na to. Pero marami pang ano to, napapalog sa batas na to ng mga kasama. So, tanong ko pala, sino dito yung naka-attend na ng 8-hour training awareness seminar, 8 hour? Sa dating construction na pinanggalingan natin, sino naka-attend na sa inyo? Yung 8-hour mandatory na inano ng ano, ang sinasabi ng batas na to? Wala po nakaka-attend sa inyo kahit isa? Hindi kaya ito ng company mo ito eh. Sa company lang kasi yung ngayon. Dali lang. Wala po nakaka-attend sa inyo? Oras lang. Sa company lang. Sino na nakapasok ng kumpanya talaga? Yung ano, yun. Yung ano kayo ng company? Ito, ano to ng labor? Mandatory yan. Naka-encounter kayo ng 8 hour man ano, na Yung ano, yung para seminar, parang ganyan. 8 hour? Sino naganda? Kahit bago pasok ng tao sa... Sino naganda sa inyo? Sino tatak sa inyo? Intaksyon na lang. Taga Dole dapat, Dole. So, wala pa pala 100% sa atin yung nakati ng seminar na yun, ano? So, hindi magandang ano yun so para sa atin, ano? Kasi yun, base sa Dole, mandatory. Pag sinabi mandatory, no excuses. No excuse. Obligado lahat na umattend sa 8-hour mandatory ano, safety seminar. Actually, hindi siya orientation, seminar siya. Seminar yan. 8 hour. So, since na wala pa karamihan sa atin na 8 hour na seminar na yun, magkakanda ako, pero hindi sa isang anuhan lang, isang upuan lang. Uubusin natin itong mga natitirang araw natin dito. Bawa, ngayon, 15 minutes, sa susunod, 15 minutes. Hanggang sa maubos yung 8 oras na yun. Ano mga kasama? Tapos pwede tayo kumuha ng certificate para katunayan na naka-attend kayo ng 8 hour na yun. Nagbigay sa inyo ng certificate. Sila, may certificate. Kasi mandatory yung mga kasama. Walang company na pwedeng lumabag sa ganun. Mandatory yun. Ultimo mga staff, kailangan mo din sa 8 hour mandatory seminar. No course. Kahit man ako bago mag-start sa ano, obligado kasi yung mga kasama no. So ngayon, introduction lang muna ibibigay ko sa inyo kasi masyadong malawak yung 8 hour. Hati-hatihan natin every 15 minutes siguro hanggang sa matapos. Di bali, puro basic lang ipapaliwanag ko sa inyo. Katulad nito, itong batas na to, yung 8-hour mandatory seminar, nasa loob ng batas na to, no? Sana tandaan nyo itong batas na to. RA 11058. Ano? Nasa loob ng batas na to. Yung nag-uutos na magkanda ang bawat company sa lahat ng empleyado niya ng 8-hour mandatory. Inuulit ko, mandatory ano? Para ang kumpanya pag di nag-comply, magkano ang penalty? Ang alam ko, nasa 40,000 per day. Ang inaano ko. Ang alam ko lang, hindi ako nagkakamali. 40,000 per day yun, hindi per month, per day. Pag hindi nagko-comply. Yun talaga ang inaano. Napapalog din doon lahat ng karapatan ninyo, mga kasama. Pag natutunan nyo yung batas na yun, yung seminar na yun, malalaman nyo kung ano yung mga karapatan natin sa loob ng site. Karapatan natin, karapatan natin tumanggi, karapatan natin, lahat na. Isa-isayin ko yun sa susunod na mga araw ng mga kasama, Siyempre, hindi lang karapatan pag-uusapan natin, tungkulin din natin sa kumpanya. Isa din yan, mga tungkulin natin, obligado ang kumpanya na ipaliwanag sa bawat worker ang hazard na pwede nilang kaharapin sa loob ng lugar pagawaan.
Ano mga kasama? Aware na ba tayo sa mga hazard? Yes, sir. Example, kung aware. Katabi. Ha? Katab. Anong hazard sa katabi mo? Amit sakit. Actually yan, yung katabi mo hazard siya, pero hindi naman siya totally hazard talaga. Halimbawa, may sakit siya, yun ang pinakaano siya. No? Ang hazard, inuulit ko, lahat ng bagay na pwedeng pangulan ng aksidente, sakit, injury, pagkasira, lahat ng bagay ano ng mga kasama nyo. So bakit nagkanda-kandoli ng ganitong batas? Ay may araw-araw naman tayo toolbox na. Bakit? Ano sa palagay nyo? Bakit nagkanda pa ng mandatory 8-hour training ang mga dole? Eh, alam naman ng dole na araw-araw natutulong sa mga tao. Bakit kaya? Kasi alam nila na kulang pa. May kakulangan yung toolbox meeting. May kakulangan. Ano mga kasama? Talagang ito na, sinusubo na sa atin ng gobyerno yung kaalaman ba, awareness. Na tayo na lang talaga sa sarili natin yung mag-focus para matutunan. Ano, kasi sinasabi ko nga, lamang lagi sa tao may alam. Sa ngayong ngayon, mas mabuti sa tao may alam. Ika nga dun sa instructor ko, sa natin ako safety training, you cannot see what your brain cannot know. Sa Tagalog, hindi mo makikita ang isang bagay kapag di alam ng utak mo. Kailangan malaman muna ng utak mo bago mo makita ang isang bagay. Sa ngayong kayo doon? Ha? Yes, sir. Uulitin ko, kailangan muna malaman ng utak bago makita ng mata. Example, magic. Nagmamagic ako. Hindi nyo makikita yung tricks ko kasi hindi nyo pa alam. Ano? Yun ang mga example ng ano. Pero dito, halimbawa, hindi nyo makikita ang hazard sa workplace kung hindi nyo alam yung hazard. Tama ba? So, kailangan talaga knowledge muna, awareness. Pag napuno na yung utak natin ng knowledge ng awareness, maraming bagay tayong makikita. Bukod sa katabi mo, Ernesto, ano pa nakita mong hazard dito? Ingay. Ha? Ilat? Ano? May ingay noise. Tama ba? Tama yun. Tama yun. Noise. Noise, isa din sa hazard yun. Yung liwanag, pagkulang sa liwanag. So maraming hazard. So inaano natin, ang pinupunto ko dito, unang talagang didiktikin na natin yung ating awareness, yung knowledge. Kapag sapat ang knowledge natin, kusa na tayong iiwas sa hazard. Pag alam mo hazard, iiwasan mo na. Wala namang tao, ano ba ito ang hazard? Wala namang tao pupunta sa hazard. Di ba? Kasi pag ang tao pumunta sa hazard, aksidente ng tawag doon. Ano? Kung alam mo hazard ko, lalapit ko pa ba dito? So hindi na. So yun lang mga kasama, introduction lang to para sa 8-hour mandatory seminar. Ano mga kasama, naintindihan yung punto ko? Yes, sir. Madami-dami to. So hindi naman biglaan, ang gusto ko lang talaga maging aware kayo, Inuulit ko lang mga may alam, mga kasama. Kapag hindi alam, pwede naman magtanong sa mga foreman, engineer, Yun lang kasi mas marami tayong alam, kahit sa project tayo magpunta, madadala natin yung mga kasama, maniwala kayo. Madadala natin yun. Hindi na tayo kailangan bantayan pa ng kung sinong foreman, engineer. Kung saan na tayo magkukumple kasi sa mga patakaran natin, mga safety. Mga kasama, malinaw po ba? Yes, sir. Malinaw po ba yung pinupunta ko? May tanong kayo, tungkol doon. Tanong. Okay, pag may tanong, may merienda. Wala pa rin may tanong, ayaw nyo ng merienda. Sige, ganito na lang mga kasama. Sige, tutuloy ko na lang sa mga susunod na araw. Introduction lang naman ito na So, gusto ko talaga matuto tayo lahat, mga kasama. Yun talaga pinaka-goal ko. Pag natuto tayo, laking bagay para sa atin yun, mga kasama. So, kung wala nang tanong, maraming salamat siguro kung may